mas marami kang oportunidad na makikita sa buhay mo. Lakas ng loob ang kailangan kung gusto mong umasenso sa buhay. Hindi ka po pwedeng nahihiya lagi dahil walang pera dyan. Walang pera kapag hindi ka marunong mag-approach sa tao. Walang pera kung hindi ka marunong tumalon from being an employee to becoming an entrepreneur someday. Lakas ng loob ang kailangan para umasenso ka sa buhay. Marami kasing tao gusto nilang umasenso sa buhay pero susubok pa lang pinanghihinaan na ng loob. Isang sikreto para lumakas ang loob ninyo, gumawa ka lang na maliit na proseso and do not expect magnificent result. Minsan, kaya pinanghihinaan ng loob ang mga tao kasi may expectation kagad sila na malaki. Kaya kapag kami ginagawa sila at hindi nila ma-meet yung expectation nila, ang nangyayari sa kanila, tumitigil na lang. So, ibig sabihin, gawa ka ng gawa, yung expectation, hayaan mong mag-unfold. Hayaan mong mag-develop ka. Hayaan mong mag-evolve ka. Consistency in doing that, mape-perfect mo rin yan. Huwag kang mahihiya. Lakasan mo ang loob mo. Dahil maniwala ka sa akin, dadalin ka niyan dun sa buhay na gusto mo. Pangatlong letter C. Kung ikaw ay may linaw na at may lakas na ng loob, commitment is the key. Pag nag-commit ka, you will be 100% full out. Wala nang hesitation, walang regret kung mag-fail man na to o hindi. Importante gagawin mo ito. There are 3 types of commitment. Number 1, I'll do it. Ito yung pinakamababaw na commitment sa lahat. Wala masyadong reason, depende sa comfort mo kung gagawin mo siya o hindi. Pangalawang commitment, I'll do my best. Okay din sana yung I'll do my best. Kaso nga lang, paglagpas na sa kapasidad mo at pag feeling mo hindi mo na kaya, hindi mo na talaga ito gagawin. Mababaw na commitment pa rin yan. At ang gusto kong maging commitment level mo, kung meron kang pangarap sa buhay, do this number 3. I will do whatever it takes. Kahit anong mangyari, kahit hindi ko kagad makuha ang result, kahit wala kagad success na makuha, gagawin at gagawin ko pa rin to. Whatever it takes. Kung gusto mo talagang may makuhang tagumpay sa buhay mo, lahat tayo dadaan sa proseso. Walang instant. Just do it. Be consistent. Do whatever it takes to make that happen. To make that thing work. So yun yung problema sa maraming tao. Humihinto sa kalagitnaan. Kaya lagi ko nga sinasabi, walang kumulong tubig sa patay sinding kalan ang gugulo ninyo. Ipaarap ka sa buhay, di ba? Tapos ikaw pahinto-hinto ka dyan. Walang mangyayari talaga sa'yo. So you have to commit yourself 100%. Pag may ginawa ka, be full out. And make sure that you will become excellent in doing that. Kahit ano yung gagawin mo, if you're excellent, magiging remarkable ka sa mga tao. At magkakaroon ka ng tinatawag natin na value. At ang value is equivalent to money. Lagi nating tatandaan yan. Kasi ang mga doktor, binabayaran sila sa value na naipoprovide nila sa mga pasyente. What is that? Being professional in the medical field. Ang mga engineer, ganun din. Binabayaran sila sa value na naipoprovide nila sa mga kliyente nila by creating a very good structure, a very good design of a house, of a road, or kahit ano man. Value yan eh. Diba hindi mo kailangan ng malaking resource para magkaroon ka ng pera. Importante, as of the moment, maging valuable ka sa marketplace. At yan po ay minamaster. At ikinukumit ang sarili over the years para ma-develop mo ito at gumaling ka. Number 4C, na karakteristik na dapat meron ka is consistency. Dahil hindi kagad magkakaroon ng result yung mga ginagawa natin. Hindi man mag-work ito sa timeline na ine-expect mo, hindi mag-work ito sa kagustuhan mo.